gusto mong pumasok sa printing, bago ka sa larangan ng printing, iniisip mo ba na kikita ka ng malaki ngayon dahil eleksyon? Pues, huwag ka nang umasa. Panoorin mo to kung bakit. SNL Digital Moment. Okay, magandang gabi. Gaya nga ng pambungad ko sa inyo, huwag ka nang umasa. Bakit? Ang dahilan po, gawa ng mga burakot na supplier. Hindi ko sinasabing lahat po. Yung mga burakot lang na supplier po ang tinutukoy ko. Sa tingin ko, kampanyahan ng mga yun, siguro pwede natin ikampanya rin sila. Ayan, para magkaisa naman tayo mga maliliit na negosyante, no? Pagkaisa kaya natin itong mga to. Paano ko nasabi po na dahil sa kanila hindi po kikita yung mga bagong sumasalang po sa printing? Isa-isahin po natin. Una, nung nagkaisip tayo or kayo na pumasok sa printing, lalo na ngayon mag-eleksyon, iniisip natin na ngayong eleksyon, napakarami po nating maipiprint. Napakarami kasing kandidato na magpaparan talaga ng mga tarpaulin. At totoo po yun. At kung magpagawa po ng tarpaulin yung mga yan, ay talagang libo-libo po. Kaya pag iniisip natin o pag kinumpit-kumpit na natin, parang jackpot na jackpot po talaga. Ang problema ito, dahil po sa mga burakot na supplier, na mga masisiba, ang gagawin po nila, sila na nga ito nagbenta sa atin ng mga makina, ang gagawin po nila, tatanggap pa po sila ng print sa layuning para kumita yung printing nila. Hindi po. Ang gagawin po nila po, ibabagsak po nila ng gusto ang presyo. To the point na kahit anong isip po ninyo, hindi naman po talaga aabot. At kahit anong gawin nyo ata hindi talaga aabot. So magtataka kayo kung bakit ganun. Sila kaya nila ibigay. Ang dahilan po, hindi na sila kikita sa printing pero maibebenta lang po nila yung supply nila. So ganun lang po yung gagawin nila. So ibig sabihin, binentahan kanya ng makina pero sila rin po yung papatay sa inyo. Bakit? Dahil hindi naman po kayo papayagan nilang kumita. So sa sobrang takaw ng mga supplier na to, ang gagawin po nila, ibabagsak po nila ng mababa po yung presyo ng tarpaulin. Tapos di siyempre, sila ang kukuha ng lahat ng job. Ultimong yung makina, gagamitin nila. Pagka natapos po yung kontrata, then ibebenta nila ng second hand yung makina. Ganun na, ganun po yung Kaya tignan nyo po dyan sa Facebook. Inaanok po kayo. Ini-encourage po kayong tignan sa Facebook. Yung mga supplier na nagbebenta ng segunda manong makina, wag na wag nyo pong bibilahan. Bakit po? Kasi po sila yung mga nagbabagsak ng presyo, tapos ngayon ibebenta lang nila yung makina. So, ang ginagawa lang po nila para maibenta lang po nila yung mga consumable nila, ibabagsak presyo po nila yan ng todo. So, tayo rin po yung pinapatay ng mga yan. Kunyari lang po sila ng mga tinutulungan tayo, pero ang totoo hindi. Huwag po natin tagtilikin yung mga yan. Kaya yung mga gusto malaman kung sino-sino yung mga supplier na yan, PM nyo lang po ako, ibubulong ko sa inyo kung sino-sino sila. Para iwasan natin. Iwasan natin yung mga dorobong yan. May mga supplier na matitino. Kasi kapag supplier ka, manatili ka supplier. Bakit? Ingatan mo rin yung mga sinusupplyan mo. Pero kung supplier ka, pero kakainin mo rin kami, kawawa naman po yung mga bagong papasok. Halimbawa, ibibigay mo ng print ng 5 piso. Alam naman natin na halos walang tutubuhin. Bakit mo binibigay ng gano'n? Wala kang tubo sa may didispatch mo naman yung tarpaulin mo. Ganun nga naman katindi, di ba? Ganun kakatuso. Kawawa naman po yung mga bago. At sana naman po alalahanin nyo yung mga bagong napasok. Okay, ito yung ikalawa na dahilan kung bakit hindi ka kikita yung eleksyon ang inaasahan mo. Ang ikalawa, dahil sa baba ng bigayan,
At kung hahabulin mo sumabay sa kanila, mabubugbog po ng matindi ang iyong makina. Bakit? Ang gagawin mo kasi, patatakbuhin mo ng sagad yung bilis niya. Para kahit paano, kumita. Yun ang iniisip mo. So ang problema, pag sinagad mo po yung bilis ng iyong makina, malaki ang tendency na bumigay yung head. At sa printing, yan yung pinakamabigat. Halimbawa, DX7 ang gamit mo. Ang DX7, dahil ngayon ay eleksyon at in demand ang mga pyesa, nagre-range po ng 60 hanggang 70k ang halaga ng head. So kung 60 to 70k, gaano mo katagal mababawi yun? O gaano karaming printout ang kailangan mo para mabawi yun? So ganun po. So kapag nasiraan ka ng head, sa mga supplier ka rin babagsak. Siyempre, kailangan mo rin sa kanilang bumili naman. So sila pa rin yung tubo kapag sumabay ka sa kanila. Sila pa rin ang kikita, hindi tayo. Kaya po, yun yung pangalawa sa dahilan. Okay. Kung ganun yung mga dahilan, nangangahulugan ba na wag na lang tayong pumasok sa printing? Hindi po. Pero ang sinasabi ko nga po sa inyo, gaya nung una, kung ikaw ay bago pa lang o papasok pa lang sa printing business, na ang nasa isip mo ay kikita ka dahil eleksyon ngayon, huwag ka nang umasa. Pero po, kung papasok ka sa printing business dahil sa printing ay may kita, totoo po yun. Sa printing po ay may kita naman po talaga. Sa paanong paraan? Okay, ito naman po yung mga paraan. Sa printing business po, ang nagiging mentality ng karamihan is magpababaan ng presyo. Pag nagpababaan po ng presyo, ang mangyayari po, yung quality, masyado nyo maisasakripisyo. Bakit? Para kahit paano kumita kayo. May mga area dito sa atin na nababalitaan ko, nagbibigayan na sila ng sa walk-in 15 pesos per square foot at meron pang iba, mas bumababa pa. Pero sa maniwala kayo sa hindi, dito sa amin, sa San Pedro, Laguna, ang bigayan po namin ng is 30 per square foot. So yung ibang makakarinig, bakit isipin nyo ba, ang mahal pala sa inyo? Totoo po. Pero ano po ang binibigay namin? Yung quality po ng trabaho. Sinisigurado namin na yung quality, may bibigay namin. Kapag ka po nagkaroon ng konting damage yung namin, palit kagad. Walang isip-isip na Pero kung sobrang binagsak nyo po yung presyo, kapag ka po nagloko po yung printout, may konting damage, ang iisipin nyo, baka pwede nang lumusot sa customer. Bakit? Kasi nga wala na kayong pampalit. Yun po yung pinagkaiba ng quality kesa dun sa isa, quantity ang hinahabol. Sa amin po quality ang hinahabol namin. Naibibigay naman namin na maganda yung presyo. At pagka po ganun ang ginawa natin, halimbawa katulad ako, meron akong ilang makina. Marami ako ritong kasama sa hanap buhay, yung iba walang makina. Pero dahil po hindi ko binabagsak ang presyo, kahit sila po kumikita. Pare-parehas kami dito sa bandang area ko, pare-parehas kami ng bigay, 30. Nagkaisa po kami sa ganung usapin. At dahil nagkakaisa kami sa ganung usapin, sa isang paggawa po na, kahit paano po, kumikita po kami lahat. Kasi sa negosyo po, kapag nag-umpisa na yung price war na tinatawag, wala pong negosyong tatatag. Kasi po, yung mga gamit natin, meron pong mga maintenance yan. At pagka po binagsak nyo ng todo yung presyo, ang mangyayari po, hindi nyo na po maiingatan yung makina nyo. Kasi hahabulin nyo po na kahit paano ay kumita. Ang mangyayari, mabubugbog at mabubugbog yung gamit nyo. At dahil sa baba ng presyo nyo, wala po kayong pang-maintain sa gamit nyo. Yun po yung katotohanan. Kaya doon po tayo magiging mapagbantay din. Dapat huwag tayo maging masiba. So ngayon, yung mga supplier na yan, na sobrang sisiba, alam nyo na gagawin natin na. Para makabawi naman tayo sa kanila, huwag natin silang tangkiligin. Ngayon, tignan natin po, pagka may mga supplier na at nagpo-post at gusto rin sila rin yung mga nagpiprint, kumukuha rin ng trabaho na pag-aralan po natin. Kung hindi makatarungan ng ginagawa nila na, huwag po natin tangkilikin sila.
kahit medyo makakatipid tayo ng konti. Bakit po? In the long run, papatayin din tayo ng mga yan. Kaya iwasan natin sila. Tangkilikin natin yung mga supplier na talagang matitino. May mga supplier na talagang iniingatan din tayong mga consumer. Tayong mga customer nila, siniingatan din nila tayo. So sila yung tangkilikin natin. Huwag tayong maging marimuha masyado na may konti tayong matitipid dun sa mga supplier na burakot. Huwag po. Kasi po, kunyari lang tayong tinutulungan ng mga yan. Ang totoo po, unti-unti nila tayong pinapatay. Hindi nila tayo papayagan na kumita. So wag po natin silang tangkilikin. Tangkilikin natin yung matitinong supplier. Ngayon po, yung mga kasamahan ko dyan, may mga na-encounter na burakot na supplier, pakiusap po, paki-comment po sa baba para yung mga bago, malaman nila kung sino yung mga supplier na dapat nating iwasan. Ngayon po, yung mga gusto pong direktang malaman din naman yung mga kilala kong, mga alam kong supplier na gano'n. PM nyo lang po ako ng direkta po. Ibubulong po natin sa inyo kasi ganun po yung natin. So, hanggang sa muling pagkukwentuhan po. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa subscribe ka na para at least sa susunod na kwentuhan natin magkaroon tayo na. Ngayon kung may mga gusto kayong topic na pag-usapan, comment nyo na rin po. At pag-aralan natin pare-parehas. Para nang sa ganon, yung mga bago natin kasama is maturuan natin. Sa printing po, napakaganda pong kabuhayan yan. Ang signage making po sa panahon ngayon ay napapanahon. Dahil pandemic, napakarami po ang nagsasara. Totoo po yun. Pero ang printing business po hindi po naapektuhan. Actually, mas napaganda po sa printing business. Bakit? Dahil sa dami na nagsasara, marami rin po ang nagtatangkang mag-open. Ibig sabihin, para pong cycle, paikot-ikot yan. Magsasara, may bagong magbubukas. Ibig sabihin, may bago na naman papagawa ng signage natin. So, ganun paano. Kaya wag po nyo kasakin yung election, saglit lang po yung election printing na yan. Pero yung quality, pag na-maintain natin, diyan po tayo kikita ng todo. Ayun lang po, hanggang sa muli po.